Good day to each and everyone. My name is Shalana Amir and today we will going to discuss the lesson 3. Rating scale is a set of categories designed to gather information on quantitative attributes in social science. In this case, Likert scale or 1 to 10 rating scales is the most widely used to assess attitude. So, sa rating scale daw ay isang survey na may choices para masukat kung ano ang opinion ng tao. So, ginagamit ito sa mga research sa social sciences at iba pa. Kasi numbers yung lumalabas, so madali siya i-compute. Sa Likert scale naman, ang pinakasikat na klase nun ay 1 to 10. O kaya yung strongly agree, neutral, disagree, at strongly disagree. So, pwede siyang positive o pwede siyang negative, yung statement. So, the next one is semantic differential scale. It is another type of selected response format in which a pair of adjectives are used to provide connection with feelings, belief, and opinions that can be measured by degrees of agreement that shows both opposite directions and intensity. So, the teacher let the student check in between each pair or of adjectives that describe the positive or negative aspect of a given trait. So, ang ibig sabihin nito, ang semantic differential scale daw ay isang survey din. Pero imbis na agree or disagree, may dalawang magkasalungat na adjective at ikaw ang pipili kung saan ka mas malapit. Like for example, pag-usapan natin ang subject na math. So, bibigyan ka nito ng madali or mahirap, mabilis or mabagal. So, para sa'yo, ano yung math? Mas madali ba siya para sa'yo o mas mahirap? So, i-check mo lang kung ano ang sagot mo. Kung sa tingin mo medyo madali yung math, i-check mo yung box na malapit sa madali. Kung sobrang hirap naman, doon ka naman sa dulo na mahirap. So, bakit siya useful? So, di mo na kailangan ng mahabang sentence o dalawa lang. Kuha ka lang ng opinion mo tapos i-check mo lang kung ano ang yung sagot. So, makikita kung positive o negative yung feelings mo at kung gaano kalakas. So, meron itong evaluation, potency, and activity. So, first is sa evaluation, maganda versus pangit, potency, malakas versus mahina, and activity, mabilis or versus mabagal. So, let's proceed on checklist. It is the easiest tool to develop compared to rating scale and semantic differential scale. It consists of simple items that the students or teachers mark as present or absent of a certain attribute that describe the affective traits. So, according to Macmillan 2001, there are 3 steps in developing a checklist. So, sa checklist, ang pinaka-basic at pinaka-madaling gawin. Check mo lang kung meron o wala. Parang ganito, gusto ni teacher na malaman kung magaling ka. So, bibigyan ka niya ng listahan. For example, ugali mo. So, bumabati ka ba? Bumati kay teachers pagpasok. So, bumabati ka ba kay teacher? I-check mo lang kung bumabati ka. Kung ginagawa mo, i-check mo. Kung hindi, blank lang. So, meron o wala lang, walang in between. So, step sa paggawa, sabi ni Macmillan, ay ilista mo muna lahat ng gusto mong i-check. Halimbawa, kung pagiging responsable, yung gusto mo sukatin, isipin mo, ano ba yung ginagawa mong responsableng estudyante? Isulat mo dun, nagpapasa on time, may sariling ballpen, di nangungopia. So, i-check mo dun yung gagawin mo or gagawin mo pa lang. Yun yung ilalagay mo sa checklist. Dapat clear at observable. Yung tipong makikita talaga ni teacher o ikaw mismo, alam mo kung ano ang ginagawa mo. Bakit nga siya pinaka-easy? Kasi di mo na kailangan mag-isip ng scale o magkasalungat na words. Lista mo lang, tapos check. Pero ang downside, hindi mo masukat kung gaano siya. Basta alam mo kung meron o wala. Yun lang yung checklist. So, the last one is the peer rating. It is the least method to be used in assessing effective learning outcomes. In this method, the students are asked to assess or judge their classmates' behavior. It can be used to assess interpersonal traits. So, sa peer rating, ikaw mismo o mga kaklase mo yung mag-grade sa ugali ng isa't isa.
Pero ito yung pinakabihirang gamitin kasi medyo delikado. Baka kasi maging bias or magkaroon ng away. So, para saan siya? Pang-check ng interpersonal traits. Yung pakikisama mo sa iba. Like, sino yung matulungin? Sino yung laging late sa klase? Sino yung laging leader sa klase? So, paano ito ina-analyze? Ginagamitan ng frequently nomination o sociogram. So, dalawang klase ang peer rating. Number one, guess who approach. So, hulaan mo kung sino. Bibigyan ka ni teacher ng description, tapos isusulat mo kung sino yon. Halimbawa, sino sa kaklase yung laging tumutulong pag may di nakakaintindi. Tapos isusulat mo si Ano o si Mark. So, walang limit kung ilan. Pwedeng isa, pwedeng lima. Sa pangalawa naman, sociometric approach, pwedeng maging bias. Baka yung kabarkada mo, kahit di totoo, o kaya yung kaaway mo, siniraan mo, kaya hindi siya lagi ginagamit ni teacher, lalo na kung grades ang usapan. In short, sino ba sa kaklase mo yung ganito, ganyan na method?